Ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay ikalabintatlo na, Pananatili kay Kristo. Ano ba ang mga layunin ng ating gagawing pag-aaral ngayon? Ang una po, manatili kay Kristo at maging mabunga sa pamumuhay. Inaasahan po ng Diyos sa atin yan. Ang ikalawa, iukol ang sarili sa pagpapaunlad sa buhay Kristiyano. At ang ikatlo po, iukol ang sarili sa paglagong espiritual habang nabubuhay. Hindi dapat tumitigil po ang ating paglago sa pananampalataya sapagkat ito po ay habang buhay nating lalakbayin bilang mga Kristiyano. Kaya marapat lamang po na magpatuloy tayo kay Kristo at ilaan ang ating sarili sa pakikipag-ugnayan po sa Kanya. Sapagkat wala pong kabutihang magagawa ang bawat isa kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon. Now, ang question, sino ang tunay na puno at anong nararapat nating gawin upang makapamunga? Sino ang sinasabing tagapag-alaga o hardinero at ano ang kanyang tungkulin? Bakit binabawasan niya ang sanga na namumunga? So tingnan po natin ang kasagutan mula po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 15, mga talatang 1 at 2. Sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga o hardinero. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga." Isa pang tanong, ano ang habilin ni Kristo at paano tayo makapananatili sa kanyang pag-ibig? Kasunod na tanong, sino ang ating halimbawa sa pagsunod na dapat tularan? Tingnan naman po natin ang kasagutan sa Aklat pa rin ng Juan, Kabanatang 15, mga talatang 9 hanggang 11. Pakinggan niyo pong mabuti. "Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod niyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magala kayo, katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan." So ginamit po rito ni Jesus ang ugnayan ng sanga ng ubas sa puno nito bilang halimbawa upang tawagin ang atensyon ng kanyang mga tagasunod. Sa kakaunting panahong ipamamalagi niya na kasama ang mga ito, ginamit po niya ang larawang ito upang ipakita ang kahalagahan ng kanilang pananatili sa Kanya. Tandaan po natin, si Jesus bilang puno ang pinagmumulan ng buhay. Sa Juan 15:5, mababasa po natin, again, sinabi po ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin." Sa paghahambing naman po na ito, binigyang halaga ni Jesus ang isang katotohanan na mayroon pong malaking kaugnayan sa buhay. Dahil sa ang buhay ay mula sa Kanya, ito ay mapapanatili lamang sa pamamagitan niya. Kung dumadaloy ang buhay mula po kay Jesus, ang ating patuloy na ugnayan sa Kanya ay mahalaga upang maranasan natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang paggamit po niya sa kaugnayan ng puno sa sanga ay makakatulong upang maunawaan natin kung paano niya itinatrato ang kanyang mga alagad bilang kanyang mga sanga. Pinatutunayan din ito na tayo po ay tunay na nakaugnay kay Jesus. Ang atin pong kaugnayan sa puno ang dahilan upang tayo ay mamunga. Isasalamin ng relasyon natin sa Diyos kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, manalita, makipag-ugnayan at iba pa. Dahil nananahanan sa atin si Jesus, tayo ay unti-unting binabago upang kanyang maging kalarawan. Ang pagbabago o bunga nito ay katibayan po na tayo ay nakaugnay sa Kanya na siyang daluyan ng buhay. Tandaan po natin to, tayo ay nasa pangangalaga ng tunay na hardinero. Basahin po natin ang nakasulat sa Juan, Kabanatang 15, mga talatang 1 at 2. Sinabi pa ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga." Kalooban po ng Diyos na ang bawat sanga ay sumalamin sa larawan po ni Jesus na siyang puno. Ang bunga ng Espiritu ang pinakakatibayan ng katangian po ni Jesus sa atin.
Upang tayo po ay makapamunga, inaalagaan ng Ama bilang ating hardinero ang bawat isa. At inaalis niya ang masasamang pag-uugali natin. Ginagawa po niya ito sa pamamagitan ng mga pangyayari or mga situations at mga karanasan sa buhay na ating pinagdaraanan sa araw-araw. Marami po sa ating mga problema ang ginagamit ng kasangkapan ng Diyos upang alisin po sa atin ang masasamang pag-uugali upang lalo pa tayong makapamunga. Kaya kung mapapansin nyo, simula po nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, may mga pagbabagong nangyayari sa atin. Magandang mga pagbabago. Ito po ay kung tayo ay nananatili sa ating Panginoon. Nakikita po yan, mapapansin mo yan sa iyong sarili, mapapansin din po yan ng mga mahal mo sa buhay, yung pagbabagong yan. Okay? Now, tandaan po natin, tayo po ay inaasahang manatili sa puno. Sino yung puno? Si Jesus. Sa 1:15:5, ulitin natin yung binasa natin kanina. Ako ang puno ng ubas, ang sabi ni Jesus, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Marami po talaga gumagawa self-effort eh. Di ba? Pero in the long run, napapagod lang po sila. Yung iba nga, nag-burnout na eh. Yung iba talagang umaayaw na eh. Kasi nga, nananahanan sa sarili po nilang lakas. Tandaan po natin sa Zechariah chapter 4 verse 6, nakasulat po ron, "It is not by might nor by power, but by my spirit alone, says the Lord." Wala tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa Panginoon. In Him we live and move and have our being. So lahat po ay nagmumula sa Kanya. Siya yung very source ng ating buhay, ng ating strength, ng lahat-lahat sa atin. Ang salita po ni Jesus sa kanyang mga alagad ay para rin sa atin ngayon. Sapagkat walang ibang paraan sa pagpapatuloy sa buhay maliban po sa tayo ay nakaugnay sa Kanya. Alam po ni Jesus na kung tayo ay hiwalay sa Kanya, unti-unti tayong mauubusan ng lakas at buhay tulad ng isang sanga na napahiwalay sa puno. Hindi magtatagal at mamamatay po ito. Kailangan po natin pagsikapan na tayo ay maging matibay na Kristiyano. Ang dami sa atin ngayon sinusubok, di ba? Maging sa atin pong kalusugan. Kaya dapat maging matibay po tayo. Dapat meron tayong tinatawag na, sabi nga nila sa mundo fighting spirit. Pero dapat meron tayong Holy Spirit. Di ba? Naalala ko tuloy si Brother Andoy eh. Kahit na siya ay nasa, sabihin na natin, banig ng karamdaman, pero buong buo pa rin ang loob niya at sinasabi niya sa atin, nagpapalakas ako. Gusto pa ngang sumama doon sa lubo di ba? So dapat ganun ang attitude natin na alam natin kung sino po yung kumokontrol sa buhay natin. Gaano pa man ito kasaklap sa ngayon. Habang ang biyaya po ng Diyos ay tumutulong po sa atin na isagawa ito, ang paglago po at pagiging matatag ay hindi mangyayari maliban na tayo ay maging masunurin kay Jesus. Kaya dapat tayong maging masunurin at magpasakop nga po tayo sa Kanya bilang ating Panginoon. Hindi lamang bilang ating tagapagligtas, kundi bilang ating Panginoon na nagmamay-ari sa atin. Tandaan din po nating mabuti ito. Si Jesus ang ating pundasyon. He is our firm foundation. Sa unang Korinto 3:11, nakasulat po, dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na. At ito'y walang iba kundi si Jesucristo. Ang pagsunod kay Kristo ay susi sa matatag na buhay Kristiyano. Kaya dapat tinuturuan din natin yung ating sarili na magpakumbaba para tayong makasunod. Kasi kung tayo nagmamagaling, mahirap tayong sumunod. Kasi iniisip natin, kaya ko ito. Pero sa totoo lamang, hindi natin kakayanin ang buhay sa mundong ito kung wala ang ating Panginoon sa atin. Kaya doon po sa aklat ng Mateo chapter 7 verses 24 to 27, it is written, "Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon." At sa mga talatang 26 and 27, ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, dagdag pa ni Jesus pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal, foolish, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. So, mga kapatid, mga kamanggagawa, mga fellow disciples ng ating Panginoon, maging tagagawat at hindi tagapakinig lamang tayo ng kanyang salita.
Di ba? Madali kasing magsalita eh. Pero kailangan patunayan natin yan sa pamamagitan po ng ating paggawa. Okay? Now, garantisado ang matibay na pamumuhay Kristiyano kung tayo po ay magiging masunurin sa Diyos. Maging matalino sa pagsasabuhay ng ating mga natutunan. Huwag tayo maging hangal. Sabi nga ni Jesus, di ba? Maging full sa pagtitiwala sa mga bagay na hindi panghabang panahon, pansamantala lamang, panandalian lamang. Hindi po natin kailangang sapitin ng kahirapan bunga ng hindi pagsunod sa Diyos. You see, pag nag-disobey po tayo sa Diyos, we will always suffer the consequence. Lagi pong may consequence yan. Ngayon, pag sumusunod tayo sa Kanya, may consequence pa rin yan. Pero sa pabuti, sa paganda. Okay? At sa pakinabang po natin. Now, maghanda sa pagyayanig na maaaring maganap sa ating buhay. Yung shaking na tinatawag. Pag nagkasakit ka, alam mo sa totoo lang, shaking yan eh. Niyayanig tayo ng Panginoon. Sinusubok ang ating pananampalataya. Sinusubok kung gaano tayo katibay bilang isang Kristiyano, bilang tagasunod. Pag tayo ba ay nakaranas halimbawa ng hindi magandang situation sa buhay natin, ay tayo ba bibigay na kagad? Tayo ba aatras na? Tayo ba magdadalawang isip pa? No way, hindi ba? Dapat tuloy-tuloy tayo. No turning back na, kapatid kaibigan. Ang pagsunod ay paghahanda sa maaaring dumating na mahihirap na situations. Subalit, dahil sa tayo po ay nagtitiwala at sumusunod kay Jesus, malalaman nating mas madali ang sumunod sa Diyos kahit pa may mga pagsubok at kahirapan tayong pinagdaraanan. So, ano-ano ang mga dapat suriin kung nais mong maging matatag bilang Kristiyano? Dapat sinisiyasat natin yung ating kalagayan eh. Di ba? Yung ating status eh. Yung ating bang negosyo, yung ating pag-aaral, yung ating kalusugan, yung ating relasyon sa ating pamilya. So ano-ano mga dapat suriin kung nais mong maging matatag bilang Kristiyano? O, sama na natin to. Pananalig, siyempre, kay Kristo. So, tanong, ikaw ba ay nananalig ng buong puso sa Diyos at naniniwala sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa iyong puso, sa iyong buhay? Ikalawang tanong o ikalawang bagay, pagsunod po kay Kristo. So ang tanong, sinusunod ba mo ba lahat ng kautusan ng Diyos at nagsusumikap ka na bigyan siya ng kaluguran, kaluwalhatian sa lahat ng pagkakataon? O pinipili mo lamang yung mga bagay na gusto mong sundin? So ang ibig sabihin lang nun, hindi totally ang pagsusuko mo ng buhay kay Jesus. Hindi pa talaga siya ang Panginoon ng buhay mo. So kung tayo po ay nagnanais talaga na lalo tayong maging kamuka, kalarawan ng ating Panginoon, kailangan po talaga wholeheartedly ang ating pagsunod. Now, ikatlo, yung pagkamatuwid, yung righteousness. Lumalakad ka ba sa katwiran at namumuhay ng tama? Ito man ay sa private at public mong buhay, di ba? Kasi madaling magkunwari sa harapan ng maraming tao eh. Pero what about kapag nag-iisa ka na, di ba? Nananatili ka pa bang matuwid sa pagiging Kristiyano mo? Ikaapat, pangangailangan kay Kristo. Ang iyo bang pangangailangan kay Kristo ay higit pa kaysa sa mga bagay na iyong pinagsisikapan at hinahangad? Saan ka ba nakafocus? Kay Jesus ba? O do sa mga bagay na pinakamimiti mo? Dapat kung meron tayong pinakamimiti, ang ating Panginoon. Siya dapat ang sentro ng ating buhay sapagkat siya lamang actually ang makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ikalima po, pagdidisiplina sa sarili. Palagi ko dito sa oras pa lamang marami nang babagsak, di ba? So kailangan nating disiplinahin ang ating sarili to manage our time. Lahat naman tayo may 24 hours lamang mayaman man o hindi di ba? Bata o matanda So kailangan natin ng pagdisiplina sa oras pa lamang bigyan na natin to ng pansin. Dinidisiplina mo ba ang iyong sarili upang ikaw ay makasunod kay Kristo? Now, ano-ano mga dapat suriin kung nais mong maging matatag bilang Kristiyano? Ika-anim po, pananatili kay Kristo, abiding in Christ. So, handa ka bang sumunod kay Kristo kahit na mahirap na ang situation mo? O baka konting problema lang konting pagsubok lang tumitiklop ka na, umaayaw ka na, sumusuko ka na. Kailangan nating manatili sa Kanya. Yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin bilang mga alagad ng ating Panginoon, yan ay pansamantala lamang. Hindi naman yan magtatagal. At saka yan talaga ang nagiging measurement ng ating pong pananampalataya. Gaano tayo kahigpit kumapit sa salita ng Diyos maging sa kanyang mga pangako. So, ikapito,
katotohanan mula kay Kristo. Tanong, pinanghahawakan mo ba ang katotohanang matatagpuan kay Kristo at sa kanyang salita? At hindi mo pinahintulutang ikaw ay madaya ng panlilinlang at kasinungalingan ng mundong ito, maging ni Satanas. So, ang katotohanan ay na kay Kristo lamang. Sinabi niya, di ba? I am the way and the truth. So, siya po yung katotohanan at ang buhay po sa kanya lamang natin masusumpungan. Ikawalo po, pakikipag-ugnayan kay Kristo. Yung pagiging intimate natin sa kanya. Hinahangad mo ba na maging malapit sa Diyos sa bawat araw ng iyong buhay? Ano yung una mong naiisip pagkagising mo? Ano yung namamalagi sa isipan mo sa buong maghapon hanggang sa ikaw ay matutulog na? Nagagawa mo bang makipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo nang walang ika nga pandaraya sa oras, di ba? Okay. Now, ang ikasyam, pagsunod kay Kristo. Iginagalang at iniibig mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pagpapakita ng walang pag-aalinlangang pagsunod sa Kanya? Minsan mahirap sumunod sa totoo lamang, di ba? Lalo pa nga kapag meron tayong mga iniisip, meron mga gumugulo sa ating isipan. Nandudun talaga yung pagdadalawang isip, nandudun talaga yung mauunawaan naman ako ng Diyos. So gumagawa na tayo ng excuses or mga alibis. Hindi na talaga mga valid reasons. Dapat sumusunod tayo sa Panginoon hindi base sa atin pong emotion o sa ating nararamdaman. Kailangan po kahit na hindi maganda ang ating pakiramdam, kahit na naghihirap tayo sa finances o sa ating relasyon, sa ating asawa o sa ating mga kapatid o sa ating mga anak, sa ating mga magulang, kailangan nasa isip pa rin natin, susunod ako sa Panginoon. At ipapaubayan natin sa Kanya, ipagkakatiwala natin sa Kanya na siya ang mag-aayos ng lahat ng bagay na gumugulo sa ating isipan. Ikasampu po, pangangailangang mapuspos ng Espiritu ni Kristo. Kailangan natin to. Yun na nga, sinabi ko kanina, it is not by might nor by power, but by His Spirit alone. Pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, magiging malinaw ang ating pag-iisip. Kung may pinagdadaanan man tayo bilang mga alagad ng Panginoon, maraming bagay ang pumipigil at nakaka-distract sa atin. Pag nasa atin ang Holy Spirit, agad natin mache-check ang atin pong damdamin, ang takbo ng ating isipan. So hinihiling mo ba sa Diyos na ikaw ay puspusin ng kanyang espiritu at hindi ka nagtitiwala sa iyong sariling kakayahan? Kailangan natin masagot yung mga simpleng tanong na yan, ano? Para ika nga ay ma-check natin kung ano ba ang laman ng puso at isipan natin. Kapatid, kamanggagawa, co-disciple in the Lord, pakaintindi natin ang mga katotohanan ito. Una, manatiling nakaugnay sa Diyos. Napakahalaga niyan. Pag ang sanga, alam na alam natin yan, kung may mga tanim tayo, putulin mo ang sanga. Pag nahiwalay yan sa puno, maya-maya, ilang araw lang, mamamatay na yung sanga. Pero pag nananatili yung sanga sa puno at nadidiligan ito ng regular, mananatiling buhay na buhay ang sanga dahil nakaugnay pa rin siya sa puno. Ganon din po, dapat tinuring tayong sanga ng ating Panginoon, may tinuturo siya doon. Dapat lagi tayo nakaugnay sa Kanya na ating puno. So manatili po tayo nakaugnay sa Diyos. Panatilihin ang kaugnayan sa Diyos at huwag pahintulutang may mga bagay na mamagitan sa atin at sa Diyos. Sapagkat walang anumang pangyayari ang maaari makapaghiwalay sa atin mula sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Mamuhay na may ganap na pagtitiwala at ikasiya ang masaganang buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi naman siya nagkukulang Nananatili siyang tapat sa atin dahil hindi nagbabago yung pagmamahal niya sa atin. So manatili tayong nakaugnay sa Kanya. Sa totoo lamang ang Diyos sabik na sabik sa ating makipag-ugnayan sa Kanya. Ang nakakalungkot nga lamang, minsan siya po ay nilalagay natin sa hulihan ng ating listahan. Hindi talaga siya yung ating inuuna dahil iniisip natin na unawaan naman tayo ng Diyos Kapatid, mali yung mga ganong takbo ng ating pag-iisip. Ang lahat po sa ating buhay, ito man po ay pamilya, pag-aaral, negosyo, trabaho, relasyon, mga plano at pangarap at iba pa. Ang lahat po ng mga ito ay pagmamay-ari ng Diyos. So italaga po natin ang ating buhay sa Kanya at magtiwala na pagpapalain niya ang lahat po ng ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi tayo nagmamay-ari niyan, siya ang nagmamay-ari. Ipinagkatiwala lang sa atin. We are all stewards
Kaya dapat magaling tayo sa pagiging stewards. Now, ikatlo po, manatiling nakalaan para sa Diyos. O ikalawa, kamali na yata ako dito. Okay. Ah, ikatlo, manatiling nakalaan para sa Diyos. Yun. Ibigay natin ang 100% ng ating buhay at ilaan po natin ito para sa Diyos. 100%. Yun ang nire-require niya sa atin eh. Di ba? Love the Lord your God with all your heart. Pag sinabing all, 100% po yun. Wala kang ititira. Ibibigay mo talaga yung lahat. Okay? Now, ilan ito para sa Diyos? Hindi lamang kung kailan tayo bakante at walang ginagawa kaya natin susundin ang Diyos. Madaling gawin eh. Sumunod kapag ka bakante ka eh. Di ba? Hindi lamang kung kailan natin gusto o yung bang feel natin at saka natin siya susundin. Para bang nakadepende pa rin sa atin yung pagdedesisyon, hindi sa kanya. So, kamanggagawa, kapatid, kung paano niya inialay ang kanyang buhay para sa atin, ganun din naman dapat nating ilaan ang ating buhay para sa kanya. May nagsabi nga ng ganito eh, nakalimutan ko lang kung sino yun eh, and I quote ha, kung namatay si Kristo para sa iyo, bakit hindi ka mamuhay para sa kanya? Sensible question, hindi nga po ba? Now, ikaapat po, manatiling nananatili sa Diyos. Manatiling nananatili sa Diyos. So, let us all be consistent sa pagiging consistent. Okay? Huwag nating pagtiwalaan ang mga bagay na pabago-bago tulad ng ating feelings o circumstances dahil madalas po tayong dayain ng mga ito. Di ba? Feelings deceives us, can deceive us. Tandaan po natin itong mabuti. Tanging Diyos lamang ang hindi nagbabago. Kaya panatilihin nating nag-aapoy, nag-aalam po ang ating relasyon sa Kanya. Maging matapat po tayo at tayo po'y pagbubungahin at gagantimpalaan ng ating Panginoon. Nawa po meron tayong natutunan sa ating pong ginawang pag-aaral. Last na po yan sa second book na atin pong tinatalakay every Saturday. Okay? So tayo po ay mag-pray na.